Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ko, ay inaanyayahan po tumayo na lahat. At tayo po magbigay galang sa salita ng Diyos. Dadalhin po na ating beloved co-preacher, Brother Pervin. Amen. Praise the Lord. Tumayo po tayo mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved co-preacher. Para Lito Lumagi, tayo po'y manalangin sa ating mahal Panginoon. Mapagpala naming Ama Diyos sa langit, buhay, sa pangalan mo aming mahal Panginoon Jesus, nagpapasalamat kami sa umagang ito dahil patuloy yung habag at awa sa bawat sa amin, mahal Panginoon, at ang presensya mo, naghari po sa mga puso, mahal Panginoon, siya nagbibigay sa aming kalinaw, kalipay, kusog, gahom, upang kami magpadayon, sundin ang iba na nakaloob sa oras na ito. So nang dalangin ng aming mahal na magulang sa iyo, patawarin mo kami saan pa man kami nakita sa mga kaluyahon, mahal Panginoon, huna-huna, buhat kamot, mahal Panginoon, at panalanginan mo yung salita sa umaga ito, dadalhin lingkod, sama mo itong pag-ibig at kapangyarihan upang ito'y magbunga sa paglilingkod ng bawat sa amin, itong aming samot dalangin at aming sinasaway. Lahat mga adlang ng kaway sa pagpapala sa mga salita ng mahal Panginoon, demons of unbelieving doubt, power of darkness, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Bago po lahat, mga minamahal, muli po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, ay para lamang sa Diyos na nasa langit. Buhay sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesucristo. Patuloy din po tayo, nagpapaabot ng ating pagrespeto, dobling paggalang, at patuloy pag-alaala at pagpapahalaga sa mga ginitong turo at pangangaral ng ating beloved na Pastor Wilgista Almeda, beloved isang pastor, Lina C. Almeda, at ating din po pinapabot ating pagrespeto, mga pagbati sa lahat ng mga beloved Almeda family. At ganoon din po sa pamilya ng ating beloved ordained preacher, isang magandang praise God, madaling araw na po and happy viewing po. Praise the Lord sa ating pong beloved Upi at sa kanyang buong pamilya. Praise the Lord yan po sa Zamboanga City, mga minamahal. Puri ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Sa lahat nating mga kapwa mangaral, kapwa manggagawa, magandang madaling araw na rin po sa mga pinagpala nating kapatiran at sa ating pong bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon sa ating live webcast viewer. At muli, ang pinakamataas na pagparangal, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Ang lahat na masaya, pinagpala, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating mabait na Diyos, buhay na buhay pa rin tayo. Amen po ba? Yan ang mga wise na mga Kristiyano. Pag nasa banal na gawain, talagang nagsusumikap. Sa Bisaya pa, terribling paningkamot na kanunay mata. Amen? Para paluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang Diyos natin, Diyos na mapagpala. Hindi Diyos na tinunglong. Dahil siya hindi ribulto. Hindi siya Diyos-Diyusan. Kundi siya ang Diyos na sinasabi ng Biblia na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang lahat ng pinagpala, magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating mabait na Diyos, mga minamahal, praise the Lord, na talagang nakakaabot sa langit. Mga minamahal, ang binibigay nating papuri, mga minamahal sa ating mabait. Lalo na sa panahon ngayon, kinakailangan yan. Na laging nakakaabot sa langit ang ating ginagawang pagserbisyo, pagsamba, pagpupuri, anumang bahaging espiritual, mga minamahal, kinakailangan siguraduhin talaga natin lagi. Hindi masayang. Amen? Para dito pa lang sa lupa, hindi na mamatay ang apoy ng ating mahal na Panginoon sa ating mga puso. Lagi gasiga. Amen? Samot ng agadilaab. Amen po ba? Mga minamahal, kasi ang dapat sa buhay ng mga Kristiyano, mga minamahal. Kaya ito po ating puminsay, keep the fire of the Lord always burning in your heart. Always. Lagi gadilaab
Amen. Nagakalayo. Kinanglan gud na ampingan. Kinanglan gud na bantayan. Kay pagadilaab ang kalayo. Grabe ang gahom sa Ginoo nga maglihok sa atong kinabuhi. Everybody shall praise. Kaya amo na natabo, mga minamahal dito sa Biblia, sa mga tinuod nga mga gasimba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Umpisa na makilala nilang mahal na Panginoon, di na sila nagpabaya nga ang kalayo sa Ginoo. Dili mapalong, dili magmahay, kundi kanunay gadilaab, samtang buhi sila nga pangalaga diha sa atong Ginoong Hesukristo. Basahan nato ng Biblia. Gawa 4:31 hanggang 33. Praise the Lord. Sa aklat ng Gawa, Kapitulo 4, ang talata ay 31 hanggang 33. Sa 31, at nang sila ay makapanalangin, ay niyanig ang dakong pinagkatitipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. 32. At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nanangagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-ari ay sa kalahatan. 33. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa na yan. Itong part na ito, mga minamahal, praise God, na ating pong binasa, ang mga alagad, maging mananampalataya, nasa terribleng pag-uusig. Amen po ba? Kung lagi nating naririnig yung talatang ito ng mga gawa, mga minamahal, praise God. Sa kabila ng kanilang nararanasan na pag-uusig, minumura sila, pinagsasalitaan sila ng kung ano-ano ang kasinungalingan patungkol sa paglilingkod. Grabe! Maningas pa rin sila nagkaisa sa mga pagpangamuyo. Amen po ba? Sa kanilang maningas na mga pagpangamuyo, ginabubo sang Ginoo ang espiritual na pagpapala. Ang kanyang banal na Santong Espiritu nagbibigay aliw. Amen? Kahit nuusig na sila, maapaw pa rin yung kalipay. Maapaw pa rin yung kalinaw. Amen po ba? Hindi sila gabalos o dautan, mga minamahal, sa mga umuusig sa kanila. Sa mga nagsasalita sa kanila ng hindi mabuti sa kanilang paglilingkod. Sa ating pong pinakamahal pa yun. At grabe sila kaisog sa pagwali. Sa kamatuuran, sa pagwali sa Ebanghelyo. Amen? Sa atong buhi o gamhan. Di patay ang Diyos. Si Kristo ay dito. Grabe sila katapang. Si Kristo ay Diyos na galing sa langit. Bumaba sa lupa, nagpakatao para ipabatyag, ipabati, iparamdam ang iyang dakong gugma kanato. Amen po ba? Mga minamahal, kaya kita naluwas. Isugyapon sila nga ibayaw ang pangalan sa atong pinakamamahal na Jesus. Amen po ba? Mga minamahal, nakita ng mga manampalataya ang ilang grabing kaisog. Nang isog usab ang mga magtotoo diya sa Ginoo. Ang mga manampalataya sa ating mahal pa yun. Nung nakita na mga apostol, mga minamahal, na nagniningas, mga minamahal, sa katapangan, ay pangaral ang Ebanghelyo na may kasamang kapangyarihan, nang isog usab sila. Ipangbaligya nila ang ilang mga kayutaan, ang ilang mga bahandi, kung sa may naa sila,
Pamaligya na nila tanan. At ang tanan binaligyaan nila, tanan nga ibininta nila, mamahal. Wala silang kinuha kahit 5 pangkain, pang merienda, para sa kanilang mga anak, sa kanila pong mga future, mga minamahal, sa kanilang paglalakbay, tanan nga binaligyaan ng kanilang pag-aari, mga ginto, mga baka, dinala nila sa bulaton sa Ginoo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Wala'y nagduwa-duwa. Amen. Mga minamahal, praise God, sa mga manampalataya. Mga mabagkos talagang grabe, nagkaisa. Ang kanilang paniniwala sa pamagitan ng pagtuturo na may katapangan ng mga apostol, dahil sila matapang, dahil ginapadilaab nila. Samot pa nila ginapakalayo ang kalayo sa Ginoo nga naa sa ilang kasing-kasing. Amen po ba? Mga minamahal, hindi pala pagpabayaan ng kalayo. Kinanglan, magdilaab pagid na. Para may totoo kang kaisog na ipamuhay ang ebanghelyo na itinuturo ng mga tunay na lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano mahitabo? Magpadayag ang Diyos nga siya buhi. Ipamatud-an sa mga apostol ang dakilang pagkabuhay muli. Amen. Ibig sabihin ng Diyos na totoo, hindi patay. Pag hindi patay, hindi masayang ang atong pagpakamatay o pagpangisog sa pagpangabuhi sa ebanghelyong ginatudlo ang mga tinuod nga magtutudlo gikan sa atong buhi o gamhanan niya Diyos. Di lang kasi magpadayag nga siya buhi. Sabi sa Biblia, makabaton kita ng dakong grasya. Amen po ba? Dakilang biyaya ang sumakanila. Nabisan paghihatag nila tanan, di sila nakulangan. Kaya may dakong grasya, gikan sa buhi nga Diyos. Kaysa Diyos, tanan posibleng mahimo. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang iglesia ng buhay na Diyos nagtatagumpay, lumalago, at isa yang gawain ng Jesus Miracle Crusade. International Ministry. Nalilagyan ng Diyos na totoo niya lingkod na nilang isan, nagdadala ng ebanghelyo na meron pong kasamang kapangyarihan. Amen po ba? At nakita natin ang buong katapangan ng tao ng Diyos, mga minamahal, hindi lang sa ating lugar, kundi sa buong mundo, lumaganap, mga minamahal, ang tunay na ebanghelyo na dala ng tunay na lingkod ng ating mahal na may kapangyarihan. Kaya saludo sila. Jesus Miracle Crusade, saludo kami sa inyong pastor. Saludo kami kay Bishop Almeida. Siya ay tunay na propeta ng Diyos. Bakit namin nasabi? Sabi nila, ang kapangyarihan ng Diyos. Paano kay Moses, kay Elijah, sa ibang mga propeta, nangyayari kay Evangelist Wilde Estrada Alameda. Kaya membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga pinagpala ng mga Kristiyano na naglilingkod sa buhay na Diyos at mapagpala. Kaya grabing patotoo. Amen po ba? Grabing gahom sa Ginoo. Patay na bata ng ating beloved co-worker. Ikaw ng dalangin, ang totoong lingkod ng ating mahal na Panginoon. Binuhay ng ating pinakamahal. Walang tambal, walang doktor, walang hukus-pukus, mga minamahal. Bakit nangyayari ito? Ipadilaab ng ating beloved parents in the Lord ang kalayo sa Ginoo sa
iyang kasing-kasing. Palakpakan natin ang buhay na palakpak po. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mayroon ako na-encounter kasi na isa pong retired elite force ng Armed Forces of the Philippines nung Sunday, nung na-assign ako ng Butuan. Simula dyan sa may terminal ng Agora hanggang bumaba ako sa Alubihid, doon na sa may Butuan. Hindi naghunong sa pag-istorya sa ako. Grabe ang kanya pong karanasan. Pati politika, matalino. Hanggang sa dumating kami sa paglilingkod sa ating malapang nila. Kinwento niya may patutuo din. Wala na siyang bisyo ngayon. Sigarilyo, wala na. Pambababae, sabi sa akin, yung nakita mo yung konduktora na yan, Brad? Nung panahon, dali lang sa akin yan. Yan ako kabilis. Ang dalo eh. Elite force ba naman eh. Matapang. Amen po ba? Ganon siya, mga minamahal, magkwento. Pati sa buhay ng kanyang pamilya, mga minamahal, pero sabi niya, parang may kulang pa rin. Parang hindi pa ako satisfied. 65 years old na ko, yung anak ko ay isang professional na doktora dito sa may Maria Rina. At ang iyang skills, mga minamahal, yung mga kahimatyo na ba, siya pong pinapadala na doktor para ma-revive yun. Kay magaling daw talaga na doktora yung anak niya. At yung isa niyang anak, professional na rin. Sinusis 21 na rin siya. Pero parang may kulang pa rin. Doon na kami nakapag-istorya patungkol sa gawain ng Malapino. Sabi niya sa akin, saan bang church niyo, Brad? Sabi ko sa Jesus Market Crusade. Kay Evangelist Will D. Estrada Almeida. Ha? Yung pastor na umakyat sa Talipaw, Hulusulo? Sabi ko po, ayaw nga silang pakyatin noon ni Brigadier General Romeo Tolentino. Kay delikado. Pero nagpumilit ang aming mahal na pastor. Matapang na sinabi na kahit pigilan nyo kami, tutuloy namin dahil ito ang kalooban ng pinakamamahal na Pinoon. Inakulitan si General Tolentino, sige, beloved Evangelist Almeida, go to your own rest. Ganun daw yung mga sundalo, pag matigas na talaga ulo sibilyan, ayaw magpaawat, mga minamahal, talagang pinapayagan na nila. Yung ating beloved parents in the Lord, nakapasok, nakarating po sa lugar ng Abu Sayyaf. Sabi niya, anong nangyari? Grabing himala. 13 po sila umakyat. Wala pong naputulan kahit isang daliri. Nakumberte pa. Yung 2 commander ng Muslim, ha? Sabi niya, narinig ko yun. Naniwala ako sa mga himala niyan. Sa mga simbahan niyo. Sabi ko, diyan lang, pagbaba mo sa Alubihid, papasok ka lang sa loob sa may tabi na eskwelahan. Kaya mo, Brad, baka makabisita ako diyan isang araw. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hindi ko napakabain, mga minamahal. Yun ang pinakabuod ng aming pong pinag-usapan, mga mahal. Ibig sabihin, mga minamahal, may mga tao na kilala na ang totoong gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Pero hindi sila makalapit, mga minamahal, sa paanan ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, marami ramang ang tinawag, pero kakaunti ang pinili. Kaya mapalad tayo na pabilang tayo sa pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon na makapaglingkod po sa Kanya, mga minamahal. Kaya ang gawain ito, walang pagdadalawang isip, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay totoong sinasamahan ng ating pinakamahal na Panginoon, ng buhay na Diyos, kasama ang Kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Walang pagdadalawang isip, mga minamahal, dahil
kumplito ang mga ebidensya na pinapakita, pinaparanas ng ating pong pinakamamahal na payong upang sa uling panahon, mga minamahal, hindi na magkaroon ng pagkakataon, mga minamahal, ang kaduwagan ng isang Kristiyano na gawin ang kalooban ng ating mahal at tinuturo ng mga tunay na lingkod ng ating dakilang Diyos. Dahil napatunayan natin, mga minamahal, ng ating Diyos na pinaglilingkuran, buhay at nakikita ang lahat ng ating ginagawa. Lahat ng gising, pumalakpak sa ating pinakamahal na Panginoon. Yung sanglibutan ngayon, busy sila kung paano sila makasurvive sa kahirapan. Sa init nga lang eh. Grabe ng paningkamot ng sanlibutan karon. Dahil terrible ang init karon. Amen po ba? Pero hindi sila naningkamot. Mulakaw. Musunod sa pagkamatarong sa atong buhi o gamahanan nga Diyos. Masamot pa, mga minamahal.